Kung nakakaramdam ka ng sakit sa harap ng hita at sa labas ng balakang, isang sakit na parang kinukuryente, mapurol, mahirap tukuyin pero tuloy-tuloy, malamang ay may cruralgia ka. Ang cruralgia ay kapatid ng sciatica. Lahat tayo ay nakarinig na tungkol dito. Ang sciatica ay ang sakit na lumalabas sa bahagi ng puwitan na bumababa sa likod ng binti at kadalasan ay sanhi ng problema sa antas ng disk. Ang cruralgia ay eksaktong pareho lang, pero ang sakit ay dumadaan sa gilid at harapan ng hita. Sa parehong kaso, neural mobilization ang paggamot at nais kong maintindihan mo kung paano gumagana ang sistemang nerbiyos para malaman mo kung bakit epektibo ang mga ehersisyong ito. Tingnan mong mabuti ang gulugod natin. Mayroon tayong iba't ibang dilaw na ugat na lumalabas sa bawat gilid. At mula sa base ng bunggo, lumilitaw ang maraming mga sanga. De kuryente na ang tungkulin ay magdala ng kuryente. At na ang mga pandama ng init, lamig ng ating balat at mga kasukasuan papunta sa utak na parang isang kalsadang dalawang direksyon. Lumilitaw ang maraming ugat ng nerbiyos sa bawat gilid, nagbibigay ng lakas at pandama sa lahat ng bahagi ng ating katawan. Kapag may discopathy o problema sa lumbar, pwedeng maipit ang mga nerbiyos at magdulot ng sintomas. Maaring mapurol, matalim o parang kuryenteng sakit at maaring lubos na gumaan sa simpleng mga ehersisyo sa pagdausdos ng nerbiyos. Ang layunin natin ay mapagalaw ang nerbiyong iyon sa buong daanan nito mula ulo hanggang sa ibabang bias. Sa kasong ito ay ang binti. Ang mga nerbiyong sanhi ng cruralgia ay nagmumula sa lumbar at dumadaan sa harap ng hita patungo sa mga nerbiyong nasa binti. Ang gusto natin ay hilahin at pakawalan ng tensyon mula sa bawat dulo, mula ulo hanggang binti para gumalaw ang nerbiyong iyon, gumanda ang dali ng nutrisyon nito at mabawasan ang posibilidad ng pagkakaipit sa daanan nito. Mukhang komplikado pero huwag kang mag-alala dahil sasamahan kita gawin ito sa tatlong magkaibang posisyon na may tatlong antas ng hirap para mahanap mo kung alin ang pinakaangkop sa kakayahan mo. Para magawa ang tatlong posisyon na ito, kakailanganin mo ng banig, isang sofa, isang upuan at sa huli, ilang unan. Simulan natin sa unang posisyon na pinakamadali kung kaya mong humiga ng nakadapa. Sa posisyong ito, hihiga tayo ng relax na relax, ang ating pubis ay nakadikit sa banig at ang ating mga braso ay nakaayos na parang piramid o tatsulok sa harap natin. Kung isa ka sa mga taong nakakaramdam ng matinding sakit sa bandang ibaba ng likod, kapag ganito ang posisyon, pwede kang gumamit ng maliit na unan sa pagitan ng pusod at pubis para maibsan ang tensyon. Mula rito, kailangan nating isipin ang dalawang dulo ng ugat na yon. Ang isa ay nagsisimula sa ulo at ang isa naman ay umaabot pababa hanggang sa paa. Parang isang laso o kable na nagsisimula sa ating ulo at umaabot hanggang sa dulo ng ating paa. Magdadagdag tayo ng tensyon sa isang bahagi sa pagyuko ng tuhod, ibababa ang dulo ng paa para humaba ang ugat. Sa pinakadulo nito, sa bahagi ng binti, at pagkatapos, gusto kong alisin mo ang tensyon sa bahagi ng ulo, tumingin ka pataas sa kisame. Ano ang epekto nito? Na ang ugat ay umiikli sa bahagi ng leeg pero humahaba naman sa bahagi ng binti na nagdudulot ng paggalaw nito. Pinapapaluwag ko ang bahagi ng binti, inilalapit ko ang baba, ibiniyuko ko ang leeg na nagpapataas ng tensyon sa itaas pero nababawasan sa ibaba. Pinapaluwag ko. Hinihila natin ang ugat na yan pataas, dalawa, palit ng posisyon. Inihihilig ko ang ulo ko paatras, nakatingin sa kisame, itinataas ang binti, nakaturo pababa ang dulo ng paa. Hinihila ko ang buong harapang bahagi ng binti at binabawasan ang tensyon sa leeg. Tatlo, kabaligtaran. Itinuturo ang dulo ng paa papunta sa akin, tuwid na tuwid ang tuhod, baba sa dibdib, binibilog ko ang likod at pataas. Nakaturo ang paa pababa, nakatingin ako sa kisame. 4. Magtutuloy tayo hanggang sa 10 ulit. Ito ang pinakamagaan at pinakasimpleng antas at ito ang may pinakamakaunting mararamdaman. Pero totoo na maaari mong maramdaman ang init, lamig, hapdi o bahagyang pagtaas ng mga sensasyon o mga sintomas ng neurological.
Ganap na normal lang ang pagtaas ng sakit sa harap ng hita o sa labas ng binte dahil ginagalaw natin ang ugat at maaaring magdulot ito ng kaunting iritasyon. Ginagalaw natin ang ugat ayon sa katangian nito. Ang kaluban nito upang maiwasan ang anumang restriksyon o pagdidikit sa alinmang bahagi ng dinaraanan nito. Gagawa pa tayo ng 4 kasi nawala ako sa bilang. Ilagay ang baba, bilugan ng maayos sa antas ng leg, sa may ibabang likod, dagdagan ng tensyon dito, palit, baba, baba, tumingin sa kisame, itutok ang dulo ng paa pababa. At hawakan yan ng ilang segundo. Kung may problema ka sa leeg, nahihilo, masakit ang leeg, maaari mong gawin ang ehersisyo ng dahan-dahan o simpleng igalaw lang ang binti habang iniiwan ng ulo halimbawa sa neutral na posisyon. Hindi ito magiging kasing epektibo pero isa itong ibang paraan ng paggawa nito. Ito ang pinakabanayad na antas. Ito ang may pinakaunting sensasyon. Ngayon, ipapakita natin ang mas abot kayang pangalawang antas ng pagtayo. Pwede ring humiga ng nakadapa lalo na kung may problema sa leeg. Dalawa pa ang gagawin natin. Ipasok ko ang baba, paikotin ang leeg, ang bahagi ng likod, iunat ang binti, itutok ang dulo ng paa papunta sa akin. Iarko ang leeg, tumingin sa kisame, alisin ang tensyon sa leeg at magdagdag ng tensyon sa binti. Ito na ang huli. Mahirap din itong ehersisyo para sa ibabang likod. Kung nakakaramdam ka ng kirot, huwag mag-atubiling gawin ang susunod na bersyon ng nakatayo. Ayos, pagkatapos nito, huwag ka munang biglang tumayo dahil matagal naka-extend ang ibabang likod. Kapag humiga ng nakadapa, pwedeng makaramdam ng kirot sa ibabang likod. Pagkatapos, bahagyang tumagilid at huminga ng malalim hanggang lumuwag ang ibabang likod. At pagkatapos nito, lilipat tayo sa bersyon na nakatayo at sa huli ay babalik tayo dito sa sofa para harapin ang mas mahirap na pagsubok. Kumuha ka ng upuan o lumapit ka sa isang kasangkapan o sa pader. Sa tingin ko, ito ang pinaka-komportable leng neural gliding exercise para sa kruragiya dahil pwedeng gawin ng nakatayo at hindi kailangang ipatong ang tuhod sa sahig. Magpapatuloy tayo sa halimbawa na kanang binti, batay pa rin sa parehong prinsipyo na nakita natin pero mula sa ibang posisyon. Sumandal tayo sa silya at hawakan ang bukong-bukong gamit ang kanang kamay. Dito, naglalagay na tayo ng kaunting tensyon ng pagbaluktot sa harapang bahagi ng hita. Kung gusto pa natin dagdagan, ilayo pa ang tuhod paatras para mas tumindi ang tensyon at paninikip sa harap ng hita. Iyan ay tungkol sa pinakadulong bahagi, yung ibaba. Kung gusto nating trabahuhin ang itaas na bahagi sa pamamagitan ng pagdagdag o pagbawas ng tensyon, ito ay sa pamamagitan ng galaw ng ulo na nakita na natin. Kapag tumingin tayo pataas sa kisame, umiikli rito at nababawasan ang tensyon. Kapag tumingin tayo pababa at binilog ang likod, nadaragdagan ang tensyon sa itaas. Kaya't sa madaling salita, ang kailangan lang ay magpalit-palit sa dalawa. Kapag tinanggal ko ang tensyon sa itaas, inatras ko ang binti ko, kaya hinihila pababa ang nerbyo papunta sa paa. Mas maganda kung madadagdagan ko pa ang plantar flexion gamit ang paa ko. Sa kabilang banda, kapag hinihila ko ang dulo ng paa papunta sa akin, inilalapit ang tuhod sa dibdib, binibilog ang likod at inilalapit ang baba sa dibdib, nagkakaroon ng tensyon sa leeg at nababawasan sa binti. Katulad lang ng nauna nating usapan. Hinihila natin sa isang bahagi, hinihila sa kabila, pinapabuti natin ang pagdulas nito para mabawasan ang anumang uri ng compression na meron sa dinadaanan nito. Gagawa tayo ng 10 ulit, susubukan natin, at pagkatapos ay pupunta tayo sa level 3 sa sahig. Irekomenda ko lang ang antas nito kung maayos ang pakiramdam mo sa una o kung nahirapan ka sa posisyong nakadapa. Tara, gawin natin to. Huminga ka, tuhod pa atras, itutok ang dulo ng paa pababa, tumingin sa kisame, ilabas ang hangin, at gawin ang kabaligtarang galaw. Itapat mo sa iyo, bilugin ang likod, baba papunta sa dibdib, tuhod pataas. 1 3, 4, 5, 7, 8, 15, 19, 20, 2, 25, 26, 27, 28, 30.
36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45. 46, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Vical, 3. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82 siyam, 42 siyam, 43 siyam, 44, 4. siyam, 45. 5. Siyam naput anim. Siyam naput anim, siyam naput pitong ulo, tuloy tayo. Inaatras ko ang tuhod na yan. Siyam naput walo, siyam naput siyam, 100, 100, 100, 100. Sa antas ng leg, binadagdagan ko ng tensyon pababa, nakaturo ang paa pababa, bitawan natin 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 47, 51. 58, 54,500 at 55,600 at 57. 83, 84, 86, 87, siyam, siyam na pito, siyam, 100. 9. Et 10. Pahinga mo na ang binti. Maglakad tayo sandali. Alam mo na maaaring magkaroon ng kaunting pananakit paminsan-minsan dahil sa pagtaas ng tensyon sa nerbyo. Pagkatapos nito, babalik tayo sa exercise mat para sa huling antas. Handa na ang lahat, bangkito, sofa at dalawang unan para sa antas 3. Sinasabi ko, ito ang pinakamahirap at pinakakomplikado. Gawin mo lang ito kung naging maayos para sa'yo ang naunang dalawa kasi halos akrobatiko na ang posisyon na ito. Naglagay kami ng dalawang kamera para siguradong makuha lahat ng detalye ng hersisyo. Kailangan natin ng dalawang unang sofa at bangkito. Ilagay mo ang bangkito sa harap mo na ang sofa ay nasa likod mo. Ilagay ang isang tuhod. Sa pagkakataong ito, ang kaliwang binti ang gagamitin natin. Ilagay ang binti sa ibabaw ng mga unan. Medyo mahihirapan ang tuhod, kaya siguraduhin mong maglagay ng ilan pa. Sa ganitong paraan, ang paa mo ay nakapatong sa sofa. Kung hindi mo kayang ilagay ang paa mo doon, pwede kang gumamit ng puff, dalawang mas makakapal na unan, maliit na mesa, o iba pa. Maghanap ng mataas na patungan ng paa, umangkla ng maayos sa bangkito at iusli ang kabilang binti paabante. Siguraduhin magsuot ng maluwag o nababanat na pantalon para hindi mapunit. Pagkatapos, tumayo ng tuwid. Tulad ng nakikita mo, kung sinunod mo ang mga naunang paraan, mapapansin mong dito ay naglalagay tayo ng napakalaking banat sa lahat ng ugat. Nerviosas anteriores. Sa antas ng hita, kaya mararamdaman mo ang ilang sensasyon sa harap ng hita pati na rin sa bahagi ng balakang. Ganito ang sitwasyon. Kung nais pa nating dagdagan ng tensyon, itulak lang ang balakang paabante para mas banat ang harap ng hita. Aalisin natin ang tensyon sa pag-urong ng ulo paatras para mabawasan ang tensyon sa leeg at madagdagan sa mas malayong bahagi. Ang bangkito ay tumutulong para hindi mawalan ng balanse. Panatilihin ito ng ilang segundo, tapos gawin ang kabaliktaran. Ipinapasok ko ang singit sa likod, pinapabilog ang likod, at idinidikit ang baba sa dibdib na nagpapataas ng tensyon sa itaas at malapit na bahagi pero nababawasan sa dulo ng katawan. Salit-salitan naming ginagawa ito. Gaya ng dati, ang ginagawa natin ay hinihila ang isang dulo, hinihila ang kabila, pinapadulas ang ugat pataas at pababa para muling maputol ang mga dikit-dikit at mabawasan ang bara. Karaniwan, hinihila natin sa magkabilang panig tulad ng prinsipyong ipinakita sa simula ng video. Ulitin natin ito ng 10 beses. Huminga ka mula rito. Huminga palabas, itulak ang balakang, itaas ang ulo at tumingin sa kisame. Nagdadagdag ako ng tensyon sa ibaba, binabawasan ko sa base ng bungo. Huminga! Kabaliktaran, ipinasok ko ang balakang at pinapabilog ang katawan. Pumasok.
At umuupo ako ng kaunti paatras para mas mabawasan ang tensyon sa bahagi ng hita. Huminga ako ng malalim. Nilapit ko ang harapan sa upuan, tumingala at huminga palabas. Dalawa, gawin nating sabay ang 10 ulit. Mas matindi ito kaysa sa mga nauna, mas mahirap, maaari kang makaramdam ng mas marami pang sensasyon, pati na rin ng pansamantalang paglala ng sakit. Apat. Ilalapit ko ang harapan ng balakang ko sa bangkito, ilalabas ko ang himinga, ilulubog ang baba, aatras ako. Mayroon ako. Anim, kung may sakit ka sa tuhod, subukan mo yung mga naunang bersyon. Pito, kung masakit ang leeg mo, gawin ito ng hindi ginagalaw ang ulo. Ayos lang, nagdadagdag tayo ng tensyon at saka niluluwagan. 8, 2 na lang. Siyam. Sampu. Napakaganda. Ang ganda ng pakiramdam. Ang mga ehersisyo para sa cruralgia ay kadalasang hindi komportable. May mga posisyon na mas matindi. Subukan mo lahat. Sa 3, nakita natin ang iba't ibang hirap. Gumalaw ka at magdagdag ng 3 hanggang 4 na set ng tig 10 ulit. Isang set lang ang ginawa namin. Dapat kang gumawa ng isang set, magpahinga ng 30 hanggang 40 segundo, isa pang set, magpahinga ulit at ulitin hanggang makumpleto ang 4. 2 beses sa isang araw, sapat na ang isang pack ng 4 na set para mapagalaw ang ugat, mapabuti ang katangian nito at mabawasan ang sintomas mo. Sana ay nahanap mo ang antas ng hirap na pinakaangkop sa kakayahan mo, nagustuhan mo ang video at maibahagi mo ito sa mga taong may cruralgia. Na isa sa mga madalas nakakalimutan pagdating sa likod. At higit sa lahat, sana ay bumalik ka ulit sa aking channel sa mga susunod na pagkakataon para patuloy na gumaling. Bago ka umalis, gusto ko lang ipaalala na tuwing linggo ko pinapadala ang mga video na in-upload ko buong linggo. Ito ang pinakamahusay na paraan para maging updated sa aking content at maalagaan ang kalusugan mo. Libre lang mag-subscribe. Kailangan mo lang pindutin ang isang larawan na lalabas dito sa kaliwa sa ibabaw ng aking muka na may simbolo ng email, isang sobre. Pumasok ka, ilagay mo ang iyong email at ikaw ay nakatala na at matatanggap mo ang susunod na newsletter sa linggo. Isang pagbate at umaasa akong makita ka sa lalong madaling panahon. Paalam mga kaibigan, paalam.